Sinusubaybayan natin ang malaking balita ngayong gabi. Inaresto si mga awit na si David, kaugnay ng pagpatay sa 14 anyos na si Celeste Rivas ayon sa LAPD. Ito ay isang kaso na umaabot ng mahigit 2 taon mula nang huli siyang makita na buhay pa. Nakita ang nabubulok niyang bangkay sa trunk ng Tesla ni David noong huling bahagi ng nakaraang taon. Ito ang kaso mula sa Law and Crime. Ako, si Chris Stewart. Sige, tumungo tayo sa breaking news mula Los Angeles. May nakakagulat na anunsyo mula LAPD. Panurin ninyo ito. Ito ang post na inilabas ng Public Information Officer ng Los Angeles Police Department sa social media para mag-anunsyo. Ang mga awit na kilala bilang David ay inaresto ng mga homicide detectives sa LA ayon sa kanila para sa pagpatay kay Celeste Rivas. Ngayon, si David, ang tunay niyang pangalan ay David Burke. Siya ay kasalukuyang nakakulong ng walang piyansa at hindi pa siya nasasampahan ng kaso hanggang ngayon. Ayon sa LAPD, ihaharap ang kaso niya sa District Attorney sa Lunes para sa pagsasaalang-alang ng pagsasampa ng kaso. Tatalakayin natin ang proseso maya-maya. Inabot ng ilang buwan bago umabot sa puntong ito ang kaso. Alam ko marami sa inyo ang sumusubaybay. At ngayon, mukhang ang susunod na hakbang, isang malaking hakbang, ay mangangailangan pa rin ng kaunting panahon bago natin malaman ang maraming impormasyon tungkol sa kasong ito. Makakausap natin si dating federal na taga-usig Nemo Romani tungkol dyan maya-maya. Habang nakatutok tayo sa alunsyong ito, maaring maramdaman ng iba na matagal na nila itong hinintay mula nang ihayag si David bilang suspect noong Nobyembre 2025. Ngayon, bago tayo tumungo sa kung ano ang susunod na mangyayari, gusto ko munang bigyan kayo ng kaalaman tungkol sa kasong ito dahil ito ay isang kasong tumagal ng ilang buwan sa ilang aspeto at ilang taon naman sa iba. Ayon sa LAPD, nagsimula ang lahat ng ito noong Setyembre ng 2025. Doon nagsimulang rumesponde ang mga pulis sa isang impound lot sa Hollywood dahil sa ulap na masangsang na amoy mula sa isang Tesla. Ngayon, ang sasakyan yon ay nataw ilang araw na ang nakalipas matapos itong matagpuang tila iniwan sa isang kalye, tila iniwan sa Los Angeles. Ngayon, ayon sa pulisya, ang sasakyan yon, ang Tesla na yon, ay nakarehistro kay David Burke. At maraming tao sa komunidad ng musika ang nakakakilala sa kanya sa iisang pangalan lang, David, D4VD. Ngayon, nang halugugin ng mga investigador ang kotse na yon, nakakita sila ng isang bangkay at ang bangkay na yon ay kinilala kalaunan bilang isang 14 na taong gulang na babae. Ang pangalan niya Celeste Rivas Hernandez. Nasa harapang storage area ng Tesla ang katawan niya, parang trunk ng sasakyan. At ayon sa mga autoridad, ito ay nabubulok na. Sinabi ng mga investigador na maaring ilang linggo nang patay si Celeste bago siya natagpuan. Sinabi nung narinong dalagita sa mga investigador na huling beses siyang nakita at nakausap noong Abril ng 2024. Kaya narito tayo ngayon, Abril ng 2026 na si David ay naaresto na kaugnay sa pagpatay sa kanya. Ayon sa nanay niya, huling nakita siyang buhay mahigit 2 taon nang nakalipas. Idinagdag din ng kanyang nanay ang isa pang detalye tungkol sa kanyang anak at iyon ay may boyfriend siya na ang pangalan ay David. Ngayon, ayon sa mga source ng ABC News, si David ay tinuturing na suspect sa kaso sa huling bahagi ng 2025, na ngunit wala pang isinampang kaso laban sa kanya. Ngunit sa likod ng mga eksena, may grand jury na dumidinig ng ebidensya sa kaso, kabilang na ang naiulat na paglalakbay ni Burke sa Santa Barbara area ng California noong tagsibol ng 2025 at isang pagsisiyasat sa ari-arian sa Hollywood Hills kung saan umano siya nanunuluyan at mga ulat tungkol sa isang kulungang pangsunog na mataas ang init na natagpuan sa lugar na iyon. Pagkatapos, pupunta tayo sa Enero 2026. Si Neil Langston na sinasabing malapit na kaibigan ni David ay inaresto sa Montana dahil hindi dumalo bilang saksi sa grand jury investigation sa Los Angeles. Pagkalipas ng isang linggo, nakita si Langston sa korte sa Los Angeles na umano'y nagbigay ng testimonya sa grand jury. Pero mula noon sa kabuuan, Tahimik talaga ang kasong ito at wala talagang nangyari hanggang ngayon. kasama natin ngayon si Nemo Romani, dating federal na taga-usig at presidente ng West Coast Trial Lawyers para talakayin ang breaking news dito sa Law and Crime. Malaking balita mula Los Angeles ngayong gabi. Ano reaksyon mo? Matagal na nating sinusubaybayan ang aresto ni David. Chris, ang reaksyon ko ay mas mabuti ng huli kaysa hindi. Sa tingin ko, ito ay isang bagay na inaasahan na nating lahat.
kapag may natagpuang bangkay na nabubulok sa harap ng iyong Tesla. At may isang batang babae na matagal nang nawawala. At maraming ebidensya na tumakas siya kasama mo o isa sa mga kasama mo. Sa tingin ko, maraming ebidensya dito na tumuturo kay David. At ang totoong tanong ay, bakit na ba ito natagalan? Sa tingin ko, una kong reaksyon ay nakatira at nagtatrabaho ako sa LA. Nirerespeto ko ang mga pulis dito kahit minsan mabagal ang mga bagay. Sa tingin ko, ang investigative grand jury ang sagot. Sa palagay ko, nais ng DA tiyakin ang kooperasyon ng ilang miyembro ng inner circle ni David para hindi sila lumihis sa paglilitis. Sa tingin ko, hinihintay nila yon bago mag-aresto. Kaya ang anunsyo na galing sa CIO account ng LAPD ay nagsasabing siya ay naaresto kaugnay ng pagpatay kay Celeste Rivas. At pagkatapos ay sinasabi na siya ay nakakulong ng walang piyansa at pagkatapos ay rerepasuhin ng opisina ng piskal ang kaso sa Lunes o ihaharap ito sa opisina ng piskal sa Lunes. Pakigabayin po kami sa proseso kung paano ito gumagana kumpara sa sinasabi nilang ngayong gabi siya ay kinasuhan at haharap bukas. Karaniwan, kapag pinag-uusapan mo ang tungkol sa piskal, ito ay kasong tinutugunan lang ng piskal. Hindi ito katulad nito. Inaaresto ng tagapagpatupad ng batas ang isang tao, gumagawa ng ulat, tapos ipapasa ito sa piskal na siyang magdedesisyon kung kakasuhan o hindi. Iba ito dahil mas proaktibo ang investigasyon. Malinaw na, si Celeste Rivas ay matagal nang nawawala at matagal na ring patay. Kaya meron kang kasong ito na mahigit 6 na buwan nang iniimbestigahan. Sa pagkakaalala ko, natagpuan ang bangkay ni Celeste Rivas noong Setyembre. Napanood nating lahat ang video ng pagka-impound ng kotse at paghahanap. Pagkatapos nito, nagpatupad ang pulis ng mga search warrant sa bahay ni David. Muli, ilang buwan nang nakalipas. Kaya ganito ang klase ng kaso na hindi lang basta-basta na ipapasa sa mesa ng isang piskal. Kaso ito na pinamumunuan ng taga-usig sa District Attorney's Office na nagtipon ng investigative grand jury. At alam natin na ang grand jury ay may dalawang tungkulin sa karamihan ng mga estado at sa federal na antas. Ang kanilang tungkulin ay maglabas ng indictment. Pero meron din silang tungkuling mag-imbestiga. May kapangyarihan silang maglabas ng supina para ipatawag ang mga tao at saksi at humingi ng impormasyon o dokumento. Yan ang ginagawa ng grand jury sa kasong ito. Sa tingin ko, ayos na ng prosekusyon ng lahat ngayon. Hindi ito yung kasong basta nila tinutugunan. Naniniwala sila na hindi lang sapat ang probable cause para sa arrest warrant at preliminary hearing, kundi pati para mapatunayan ang kaso sa hurado sa paglilitis ng lampas sa makatwirang pagdududa. Sa tingin mo, nagulat ba si David sa aresto ngayong gabi? Sa tingin ko, dahil sa tagal ng panahon, baka nakalimutan na ito ng mga tao. Pero malinaw na maraming atensyon ang nakatuon sa kasong ito at, sa totoo lang, maraming negatibong atensyon mula sa media. Nandito ulit ako sa LA at marami ang nagtatanong, ano ang ginagawa ng LAPD? Paano nawala ang isang batang babae ng ganito katagal? Paano nagawang sabihin ng guro sa panayam na tumakas siya kasama si David? Paano natagpuan ang katawan niya sa trunk ng sasakyan? Ibig kong sabihin, kahit na aksidente ito, posible pa rin isang krimen yon. Kaya bakit wala pang naaresto? At sa tingin ko, malapit na nating malaman ang sagot. Sa palagay ko, lalabas na ang impormasyon. Mas magkakaroon tayo ng ebidensya, tulad ng testimonya ng saksi, mga nakikipagtulungan, at electronic na ebidensya gaya ng cellphone at social media. Maraming tao ang nagbabantay sa social media, mga investigador, mga detektive. Alam mo, sinusundan nilang digital footprint na yan, di ba? At nakita nila, alam mo, mga larawan, mga imahe sa social media na tila magkasama ang dalawa. At sa tingin ko, lahat ng yun ay parang mga pirasong bumubuo sa kaso na sa huli ay magiging dahilan kung bakit matulan si David sa kasong ito. Sa palagay ko, kapag iniisip mo ang LAPD, para hindi ganun kalaking epekto ng mga celebrity sa kanila kumpara sa ibang pulisya sa bansa. Kapag tinignan mo ang timeline, alam mo, oo, ang kaso ay tiyak na may mga elementong sinubaybayan natin habang umuusad ang mga pangyayari. Pero gaano kalaki ang naging epekto ng pagiging celebrity ni David sa tagal bago siya na-aresto kaugnay nito? Makikita natin ang particular na paratang nila sa kanya. Well, interesting yung celebrity factor, iniisip ng mga tao na nakakatulong ito. Hindi ako naniniwala na nakakatulong ang pagiging celebrity sa LA. Sa totoo lang, mas lalo lang nitong dinadagdagan ng atensyon.
Ibig kong sabihin, tingnan mo, alam mo, ang kasong binabanggit kong halimbawa, kamakailan lang ay may nasentensyahan sa kaso ni Matty Perry, di ba? Nasangkot siya sa isang pagkamatay na may kinalaman sa droga. Siya ang biktima. Ang totoo, si Jasmine So ang nakilala bilang Ketamine Queen ang pumatay kay Matthew Perry. At hindi rin ako madaling malinlang. Iba ang naging pagtrato sa kasong yon kumpara nung 2019 na kaso kung saan nakapatay siya ng tao gamit ang ketamine. Kaya alam mo, ang pagiging sikat ay nakakakit ng pansin dito. Ang totoo, pinag-uusapan natin ang kasong ito dito sa Law and Crime dahil kay David. Maraming batang babae ang nawawala at hindi ito napag-uusapan o hinihingan ako ng opinyon. Hindi ibig sabihin na tama yon. Maraming babae ang nabibiktima ng human trafficking, sexual na abuso at karahasan. Pati nga pinapatay sila, alam mo, daan-daan, libo-libo, araw-araw. Kaya sa tingin ko, dahil sikat si David, mas napansin ang kaso, pati na ng mga pulis at ng mga naguhusig dahil kung sino si David. Tama, kahit isipin mong LA, ibang usapan naman talaga ang kaso ni Nick Reiner na kamakailan lang natin na pag-usapan. Ang punto ko, iba talaga ang dami ng atensyon at kamera sa korte tuwing lumalabas siya, di gaya ng ibang pamilyang may ganitong issue. Kung titingnan mo ang magiging takbo ng kasong ito, naalala ko si Neil Langston, kaibigan ni David, na naaresto dahil tumanggi siyang makipagtulungan sa grand jury. Ano napapansin mo tungkol sa paraan, kahit sa panlabas lang, na tila hinahawakan ito ng mga piskal? Oo, isipin mo ang kasong yon. Sa pagkakaalala ko, tumanggi siyang magpatotoo sa grand jury. Pumunta pa sa ibang estado ang opisina ng taga-usig para kumuha ng warrant of arrest at may balik siya sa California. Ibig sabihin, ganun nila kaseryoso ang kaso, kung tama pagkakaalala ko. Kaya hindi ito basta-bastang kaso. Hindi ito gaya ng iba pang batang layas. Hindi ito basta-bastang batang babae na naging biktima ng karahasan. Iba talaga ang pagtrato sa kasong ito, gaya ng nararapat. Sana may walang hanggang resources at oras ang LAPD para habulin lahat ng ganitong kaso. Lahat ng batang babae na ito, mahalaga ang kanilang buhay. At nakakalungkot na ito ay isang kwento na masyadong karaniwan. Siyempre, hindi natin alam kung ano talagang nangyari dito. Hindi natin alam kung aksidente ito, kung sinadya siyang patayin, kung nag-overdose siya, kung na-traffic siya. Ibig kong sabihin, ang daming haka-haka dyan. Hindi ko talaga alam kung ano ang eksaktong nangyari. Pero ang alam natin, isa itong batang babae na matagal nang nawawala. Tumakas na siya kahit isang beses noon at inabot ng matagal bago siya natagpuan. Kaya sa tingin ko, sa panahong yon, maraming ebidensyang lalabas. Malinaw nating nakita ang ilang video na ebidensya nung huling beses siyang nakita. Sa tingin ko, may iba pang digital na ebidensya na lalabas, kaya magiging matibay ang kaso kapag natapos lang. Sa mekanismo ng sitwasyon, kung maaresto siya ngayong gabi, ikukulong muna siya ng walang piyansa. Wala pa naman siyang check na kasong isinampa laban sa kanya. At pagkatapos, alam mo na, sa Lunes, dadalhin ito sa harap ng taga-usig. Paano mo siya mapapanatiling nakakulong ng ganun katagal kahit sa buong weekend posible? Kaya, itong mga aresto tuwing Huwebes ay kadalasan nauuwi sa arraignment tuwing Lunes dahil sa haba ng panahon. Karaniwan, may mga 48 oras bago siya iharap sa hukom. Pero kadalasan, ito'y sa susunod na araw ng korte. Kaya dun mangyayari ang unang pagharap sa Lunes, kung saan si David ay babasahan ng mga kasong isinampa. Babasahin ng mga kasong yon sa korte. Asahan ng kanyang abogado. Sa tingin ko, may abogado na siya based sa mga pahayag niya nung nakaraang taon. Asahan na maghahain ng not guilty plea ang kanyang abogado at dun magsisimula ang proseso. Kung ito ay grand jury indictment, walang preliminary hearing. Pero sa LA, kadalasan district attorney ay naghahain muna ng reklamo at saka dumaraan sa paunang pagdinig. Kahit may grand jury, tingin ko investigative lang ito. Kailangan pa ng isa pang grand jury para maglabas ng indictment. Pero hindi ko inaasahan na gagawin nila yon. Sa LA, kadalasan nilang ginagawa ang pagsasampa ng kaso sa pamamagitan ng complaint. Pagkatapos ng ilang panahon, kailangan magkaroon ng preliminary hearing. Sa preliminary hearing, ang hukom ang magbedesisyon kung may probable cause para ituloy sa jury trial. Magpepresenta ang piskal ng limitadong ebidensya, kadalasan mula sa ilang law enforcement na saksi. Magsisimula na ang prosesong ito. At yun din ang susunod kong tanong kasi hindi pa natin alam ang eksaktong sanhi ng pagkamatay. Alam mo, sa puntong ito, alam natin ang kalagayan kung paano natagpuan ang kanyang katawan, nakakalungkot man, pero hindi rin natin alam kung ano talaga ang mga kasong kakaharapin niya.
Gaano kaya karami ang malalaman natin dito sa LA at sa California? Lalo na kung iisipin na sa mga estadong gaya ng Florida, makikita online ang probable cause document. Gaano kaya karami ang malalaman natin sa Lunes kung doon siya kakasuhan ng isang bagay? Sa tingin ko, marami tayong matutunan, lalo na tungkol sa iba't ibang kaso. First-degree intentional murder, special circumstances, second-degree murder, at manslaughter. Kung ito ay aksidente, posibleng may kaso sa paglilipat ng bangkay. Magkakaroon ba ng posibleng kasong sexual? Sa tingin ko, napakahalaga niyan. Sa ngayon, nanganghula lang tayo. Walang death penalty dito sa California. May moratorium na. 20 taon nang walang bitay, kaya wag umasa na magkakaroon ng death penalty kahit anong kaso. Pero ulitin ko, alam mo, first degree, sinadya, pinagplanuhang pagpatay, special circumstances, kung may anumang uri ng dagdag na parusa, lahat yan ay magbibigay ng malinaw na larawan. Ilang araw na lang at lalabas na ang ebidensyang ito. At kapag iniisip mo ang pag-usad pagkatapos ng Lunes, at ulitin ko, ito ay isang kasong unti-unting umuusad at tila talagang lihim maliban sa mga ulat na nakita natin. Pagkatapos ng Lunes, depende sa kung anong mga kaso, ano kaya ang posibleng takbo ng pag-uusig laban kay David. Mabilis ang proseso at malinaw na karapatan ni David ang mabilis na paglilitis. Kadalasan, ang depensa ay isinusuko ang karapatang ito para makuha ang discovery at lahat ng ebidensya. Kadalasan, isinasantabi muna ng akusado ang karapatan sa mabilis na paglilitis para mapag-aralan ng discovery at matukoy kung paano hahamunin ang kaso. Ngayon, kung tinitingnan mo ay mga kaso ng pagpatay, at muli, inaakala kong ito ay kaso ng pagpatay dahil nakakulong siya ng walang piyansa. Karaniwan, may tatlong uri ng depensa. Una, hindi ako yon, kaya itinuturo ang ibang tao. Minsan, alam mo na aksidente lang o hindi ko sinadyang gawin, tama? Kaya may nangyaring mas mababa kaysa sa pagpatay. O kaya isang uri ng pagtatanggol sa sarili. Ngayon, malinaw na si Celeste Rivas ay isang maliit na batang babae. Magugulat ako kung may pagtatanggol sa sarili, tulad ni Nick Reiner, tama? Magugulat ako kung makakakita ka ng pagtatanggol sa sarili sa ganung klase ng kaso. Mas matanda na ang mga magulang niya. Nasa mga kwarto nila sila. Madalas, kapag tinitingnan mo ang depensa, kadalasan nilang pinagtatalunan ang pagkakakilalan o intensyon. Hindi ito planado. Aksidente lang ito, mga ganung bagay. Manslaughter lang, bugso ng damdamin, o kaya'y legal na kabaliwan. Pwedeng atakihin ang intensyon o gumamit ng legal na depensa gaya ng self-defense. Pero magugulat ako kung self-defense ang gagamitin sa kasong ito. Alam kong pinag-uusapan natin si Neil Langston kanina, pero kung titingnan mo ang mga saksi at kung sino na ang nakapagsalita sa mga pulis, anong impormasyon na kaya ang hawak nila? Hindi natin alam ang usapan nila, pero bilang piskal, ano kadalasan ang takbo ng usapan kapag may kaibigan si David o ng taong may mabigat na kaso? Paano mo nahihikayat ang taong yan na umayon sa gusto mo bilang piskal? Alam mo Chris, nagsimula ako sa mga kaso ng drug trafficking. At kapag kaharap mo ang kahit anong kriminal na grupo, hindi ko sinasabing kriminal ang grupo ni na David. Ang layunin mo ay i-pressure ang mga hindi ganong sangkot sa grupo. Halimbawa, baka may nagbibigay ng droga kay Celeste Rivas. Posible ring may taong may access sa Tesla kahit di sangkot sa pagpatay. Mukhang marami ring may access doon. Ang layunin mo ay kausapin sila at siguraduhing tumistigo laban sa pinakakasalanan sa grupo. Nakaraniwang paraan sa prosekusyon. Ano ang nagpapalakas sa mga kasong ito? Halimbawa, kaso ng sabuatan para pumatay. Posibleng hindi ka talaga sangkot sa pagpatay, pero kung ikaw ay sangkot sa mga hayagang kilos at pagtulong sa sabuatan, at sabihin natin ito ay mas malaking sabuatan, halimbawa ay sabuatan sa trafficking, maaaring managot ka pa rin sa pagkamatay ni Celeste Rivas kahit hindi mo siya mismong pinatay. Maraming mahabang pagkakakulong ang maaring harapin ng ibang tao bilang mga kasabwat, accessories, o dahil tumulong sila sa krimen. At ang gusto mong gawin ay idiin sila, siguraduhing makuha ang impormasyong gusto mo. Siguraduhing totoo ito. Siguraduhing makikipagtulungan sila. Iyan ang silbi ng grand jury. Doon pinapatestigo ang mga saksi para maitali sila sa kanilang mga pahayag. Sa ganung paraan, kapag inusig mo ang pangunahing suspect na mukhang si David, siguradong nakatalina ang mga saksi mo. Kasi kung hindi, sila naman ang kakasuhan at aarestuhin. At sa huli, tiyak akong kung ikaw ay detektive o piskal na matagal nang sinusubaybayan ng ebidensya at iniisip ang maaring ikaso.
Emotional, ano nararamdaman mo ngayong gabi na nasa kustodiya na si David at umabot na sa bagong antas ang investigasyon? Oo, sigurado ako na para sa mga tagapagpatupad ng batas at sa prosekusyon, sa tingin ko ay mababawasan ang bigat na dinadala nila dahil nga may mga tao ring katulad ko. Naging mapanuri ako sa mga tagapagpatupad ng batas. Sabi ko, ano nangyayari? Hindi makatuwiran ito. Bakit walang naaaresto? Kung hindi si David, sino ang may sala? Kaya pakiramdam ko, may ginhawa na ngayon. Pero ngayon magsisimula na ang totoong trabaho. Dahil ngayon may abogado na sa kabilang panig at may pera si David at kumuha na siya ng abogado. Sa pagkakaalam ko, lalabanan nila ito ng todo at hindi basta susuko. Dahil walang death penalty sa California at hindi ka magbibigay ng diskwento sa kasong ito, Hindi mo bibigyan si David. Kung sangkot siya sa pagre-recruit o pag-akit sa batang ito, posibleng pagdukot at pagpatay. Bibigyan mo ba siya ng mas mababa pa sa habang buhay? Kaya walang kasunduan dito. Walang death penalty na pwedeng alisin. ganito kasing kaso ay kadalasang umaabot sa jury trial. Ganyan ang realidad. Kung ang tinutukoy mo ay yung mga iniisip ko, tiyak pamilya ni Celeste Rivas yon. Hindi ko maisip ang pinagdaanan nila sa lahat ng taong ito. Nawawala ang anak mong babae, natagpuan siyang patay, Pero walang paliwanag. Sana ngayon ay makuha na ng pamilya ang kasagutan sa kanilang binanas. Hindi mahusay ang pagkakagawa. Dating federal na taga-usig na si Neymar Romani, presidente ng West Coast Trial Lawyers. Malaking breaking news ngayong gabi mula sa Los Angeles. Maraming salamat gaya ng dati sa pagsama sa amin dito sa Law and Crime. Siyempre Chris, salamat sa palaging pag-imbita sa akin. Sige, bago tayo magtapos, gusto ko na ulitin ang balitang ito at kung ano ang alam natin sa ngayon. Alam natin na si David ay naaresto kaugnay ng pagpatay at ang terminong murder ang ginagamit dito ng Los Angeles Police Department kaugnay ng pagpatay kay Celeste Rivas. Mahalaga ito dahil nakakulong siya ngayon ng walang piyansa. Hindi pa tiyak ang mga kasong isasampa pero ihaharap ito sa opisina ng District Attorney sa LA sa Lunes. Patuloy namin itong susubaybayan. Dito nagtatapos ang episode ng On the Case wala Law and Crime. Mag-subscribe sa YouTube at Spotify at available din kami sa Peacock. Ako si Chris Stewart, hanggang sa susunod.